Sa sumunod na araw si Shiba ay lumapit upang hamunin si Baki sa isang laban at sinabihan ang binata na tumahimik ito at makipaglaban sa kanya. Napagtanto ni Baki na ito'y masamang desisyon at sinabihan ang lalaki na wala silang dahilan para maglaban. Lumalabas na si Hanayama ang nag-utos sa kanya na ayain si Baki sa isang laban pero walang malinaw na dahilan. Binalaan siya ng binata na kung ito'y mang-atake muli ay hindi niya na ito palalampasin tulad ng unang ginawa niya. Gayunpaman ay patuloy pa rin itong nang atake kaya nagtataka si Baki kung bakit ayaw nitong tumigil at bakit ngayon ito naghahamon ng labanan. Wala siyang ibang opsyon kaya pinatulan niya ito at matapos noon ay tinuluyan niyang patulugin si Shiba at umalis. Sa boxing arena ay ipinakilala ni Kaiser kay Ritsu ang palayaw ng boksingero na si Smoking Joe Cruiser. Tinawag itong smoking dahil umaatake ito na para bang usok na umaaligid sa paligid mo at sasakupin ang bawat bahagi ng katawan gaya ng usok. At sa bawat laban na pinasok nito ay hindi pa ito gumawa ng posisyon na paatras kahit isang beses. Siya ang pinaka-nararapat na makakalaban para sa titulo, siya si Smoking Joe Cruiser 36 na taong gulang na sunod na makakalaban ni Ritsu. Matapos iyon ay agad na sumunod ang laban nila subalit gayunpaman ay nararamdaman ni Ritsu na may kakaiba. Ramdam niyang nanlambot siya sa harap ng maliit na heavyweight na ito na may taas na 5 talampakan 9 na pulgada at may timbang na 200 pounds lamang. Bagamat hindi espesyal ang kanyang sukat at mas malaki at malakas pa si Ritsu kaysa sa kanya, may hindi karaniwang aura itong dala at iba ito sa pakiramdam ng lalaki at hindi niya matanto kung bakit ang presensya nito ay totoong kakaiba. Nagsimula ang laban at simulat sa pool ay sunod-sunod na ang pagsuntok ni Joe. Nakikita ni Ritsu ang mga ito at nasasagot niya ang mga atake ngunit sa kabila nito ay may naiiwan na pinsala sa loob ng kanyang katawan. Parang may matatalim na kutsilyo na nakatago sa loob ng malalambot at makakapal niyang kalamnan. Nagkamali si Ritsu ng galaw at kahit patiyak na tinamaan niya si Joe ng isang uppercut sa kanang bahagi ng mukha, sa parehong oras ay tinamaan din siya nito sa pamamagitan ng isang left hook na nagdulot ng kilabot sa kanyang ulo. Iba ito sa mga suntok ni Baki at kahit pa kay Pickle pero sa kabila noon ay nakabangon pa rin siya sa tamang oras. Nakuha niya na ang ideya ng lahat at iyon na nga ang itinuturing nilang pinakamalakas na nasa tuktok ng klase ng mga boksingero. Napagtanto niya na iyon ang kanilang kasanayan sa paggamit ng kanilang mga gloves, kung saan ginagamit ang tensyon ng kalamnan upang gawing mas mabigat ang timbang ng mga pagsugod. Isang armas na naging isang sagisag ng laro na ito sa mga kasanayan tulad ng lower shot na may kasamang jab at iba pa. Ang gloves ay nagiging isang sandata at napagtanto niya kung gaano kamangha-mangha ang pagbabago na ito sa boxing. Ito'y nagsimula sa mga labanang gamit lamang ang kamao at upang gawing isang ligtas at malinis na palakasan noong 1865, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tuntuning Queensbury kabilang ang paggamit ng gloves. Ngayon ay 150 taon na mula noong ipinatupad iyon at matapos dumaan sa mahabang pag-aaral ang mga ito ay naging epektibong armas ng mga boksingero. Marami siyang na-realize subalit ano nga ba ang gagawin niya sa realidad ng pinsala na natamon niya. Ang eksena ay lumipat habang si Shiba ay naghihintay kay Baki sa pinto nito kaya tinanong siya ng binata kung bakit gustong-gusto nitong makipaglaban sa kanya. Sinagot ni Shiba na ito'y para sa pagpapractice upang matuto kung paano makipagsuntukan. Sinabi ng lalaki na ito'y isang paghahanda para sa isang malaking laban at dahan-dahan na lumapit kay Baki. Pinipigilan siya ng binata at sinasabing huminahon muna ngunit di nakikinig ang lalaki. Pinahayag nito na tigilan na nila ang pagsasalita at sila ngayon ay mag-uusap sa pamamagitan ng mga kamao nila. Iniisip ng binata na seryoso talaga ang lalaki na makipaglaban at hindi siya nagkamali dahil sumugod agad ito. Nilabanan niya ito at tuluyang natumba kung saan pinasalamatan niya pa ito sa pagiging sparring partner niya. Sa kabila nito ay pinahayag ni Baki na masyado pa siyang mahina para sa kanya at hindi na muling lalabanan ang lalaki kailanman at tuluyang umalis. Sa kabila noon nang makapasok ang binata sa bahay niya ay bumangon si Shiba at nag-warm up habang patuloy na naghihintay sa pinto ni Baki na may layuning makipaglaban ulit dito. Ramdam ng binata na nasa labas pa rin ang lalaki at hindi pa rin sumusuko. Tumayo siya at nang bubuksan na ang pinto ay bigla siyang sinuntok ni Shiba sa mukha na ikinagulat niya. Iniisip ni Baki na magpapatuloy ang laban at nangyari nga ito kung saan napagtanto niya na may kapangyarihan sa suntok ng lalaki at humanga siya dito. Pumasok ang lalaki sa bahay niya at humingi pa ng pasensya sa paggamit ng sapatos sa loob ng tahanan nito at pinahayag na nakakatulong ito sa kanya pag lumalaban. Nangako rin siya na aayusin ang pinto ni Baki matapos niyang ilampaso ang binata sa sahig.
Nagsimula ang laban nila at nagtataka ang binata kung anong klase ng puwersa ang ginagamit niya dahil mukha man siyang mahinang kalaban ay may kakaiba itong lakas, ito ay fighting power ng fighter spirit at ngayon ay napagtanto niya na ang punto ng lahat. Sa kabilang dako sa boxing match ang utak ni Ritsu ay patuloy pa rin sa panginginig at ang paligid ay tila ba natutunaw sa paningin niya maliban sa kanya. Ito'y nagdulot upang maalaala ng lalaki ang kanyang panahon sa Balon Temple kung saan ang kanyang guro ay madalas siyang inaatake gaya nito. Pinahayag ng guro na ito'y parang isang tofu na binabad sa tubig at ang tofu ang nagpapakita ng ugnayan ng utak ng tao at sa nakapalibot na bungo na nagpoprotekta rito mula sa mga epekto ng pagtama. Sa pamamagitan ng pagsalakay sa labas ng bowl ay madali itong masisira at ganito rin ang nadarama sa loob ng iyong bungo. Nag-aral siyang makipaglaban upang maiwasan iyon ngunit gayunpaman dahil sa isang pagkakamali, maaaring magdulot ng panganib ang pagkawala ng depensa at maaaring tamaan ka. Balang araw ay malamang na mangyayari ito sa kanya at matatamaan ng isang malakas na suntok kaya tinanong siya ng guro kung ano ang gagawin niya pag nangyari ito, at nagpatuloy na magpakita ng isang pagkilos kung saan binahagi niya na kailangan gawin ito ni Ritsu upang mahinto ang paggalaw ng utak at sa pagbabalik sa laban. Naisip niya na hindi na dapat siya matamaan ni Joe ng susunod na suntok. Binago ni Ritsu ang kanyang posisyon at iniwasan ang mga suntok at alam na ni Joe na magaling ang lalaki sa pag-iwas pero sa kabila nito, hindi siya nagbabago ng estilo at patuloy siyang umaatake at humahabol kay Ritsu habang sa kabilang dako, habang nagsasagupaan sina Baki at Shiba ay napagtanto ng binata na nakuha niya na ang paraan ng pakikipaglaban ng Shiba clan. Sila ay hinahayaang umatake ang kalaban at saluhin ang lahat ng suntok subalit hindi kailanman aamin na sila'y talo na, ang mga ito ay lalaban ng patuloy hanggang sa sumuko ang kalaban ngunit kahit ganoon, may plano si Baki na gamitin ang paraan ng pakikipaglaban nila upang mapilit si Shiba na sumuko. Hindi na siya lalaban sa lalaki kundi papayagan na lamang ito na umatake ng malaya hanggang sa hindi na siya makakilos at aaminin niyang siya'y natatalo. Samantala sa pagbabalik sa match ay patuloy na umaatake si Joe kay Ritsu at hindi siya pinagpapahinga kaya't hindi na makatayo ang lalaki. Sa kasagsagan nito ay naalala niya ang mga aral ng Sea Emperor na si Kako na upang pigilan ang isang bagay na gumalaw, kailangan mong kumilos kasabay ito at kailangan mong gawin iyon ng mabilis. Ginawa ito ng lalaki at pinakinggan ang kanyang utak para malaman kung kailan tamang sabayan ang paggalaw nito. Nang makakuha ng pagkakataon ay sinuntok niya ang kanyang ulo upang pigilin ang pag-ugoy ng utak niya. Nakita ni Joe na siya ay bumangon mula sa pagkakaluhod at sa pagkakataon ngayon ay lalaban si Ritsu ng buong tapang. Agad niyang napantayan ang kalaban pero hindi rin ito nagpalamang at matapang na bumangon para patuloy na makipagsabayan. Dito ay naunawaan ni Ritsu na ang boxing ay umaabot sa labas ng larangan ng palakasan lamang. Sa punto na hindi mo na ito maituturing pa na isang laro kaya siya ay patuloy na sumusugod kay Joe sa pamamagitan ng pagtakip sa mga mata nito at paulit-ulit na pag-atake, habang ipinapakita niya ang mga puwersa ng suntok niya mula sa iba't ibang mga anggulo. Sa kabila ng mga pag-atake niya ang kalaban ay patuloy na bumabangon at ito ay isang laban na hindi na isang palakasan kundi laban sa kamatayan. Kahit pasunod-sunod at kabi-kabila ang mga pag-atake niya si Joe ay hindi sumusuko at tumatayo pa rin. Ito ay hindi na isang boxing match kundi isang pagpapakamatay na at muling sumugod si Ritsu upang ubusin ang lahat ng natitirang lakas ng lalaki. Si Ritsu ay nakakita ng pagkakataon upang tapusin ang laban na ito pero nagkamali siya, muling umatake si Joe at natamaan siya ng isang malakas na suntok, kakaiba ang pagnanais niyang manalo at kakaiba ang lakas at tibay ng kanyang katawan na tumagal sa ganitong laban kahit pa tumanggap na ito ng sobrang mapinsalang mga atake. Wala nang opsyon pa si Ritsu at sumubok na gamitin ang isang lihim na teknik na itinatago niya para sa mas mahirap na pagkakataon, gagawin niya ito sa philtrum na isang sensitibong bahagi ng mukha kung saan maraming facial nerves ang nagmumula. Ang resulta ay isang pagbangga ng lakas na magdudulot ng matinding pinsala kay Joe kung saan mawawalan ng lakas ang lahat ng parte ng katawan. Sa huli ang laban ay natapos sa tagumpay ni Ritsu laban kay Smoking Joe kaya agad siyang binati ng kanyang coach na hindi makapaniwala na natalo niya ang kalaban na iyon. Bumangon ang kalaban maya-maya at nagtungo sa kanya at binahagi nito na nagkaroon siya ng panaginip kung saan nakausap nito ang kanyang ama at dahil iyon sa ginawa ng lalaki, nagpasalamat ang kalaban sa kanya bago tuluyang umalis sa ring. Nais sana siyang habulin ni Ritsu upang kausapin subalit biglang dumating si Bat na isang world champion at itinaas ang kamay niya upang ideklara siyang kampyon. Sa kabilang dako ng gabi na iyon si Baki ay nagluluto ng hapunan na binubuo ng iba't ibang putahe.
grated daikon radish na may isda, pickled cucumbers, seaweed root, rice, miso soup at ang pinakahuli ay steak. Si Yujiro ay dumating tulad ng inaasahan ng binata at kahit hindi niya alam kung anong nagudyok dito upang bumalik nang di sila naglalaban ay wala nang halaga sa kanya, ang tanging iniintindi niya ay ang katotohanan na nandun ang kanyang ama at iyon ay sapat na para sa kanya at dahil doon ay nagpasalamat si Baki sa ama. Biglang yumuko ang matanda na ikinagulat ng binata at naisip na marahil ay paraan niya ito ng pagpapasalamat sa pagkain, pero napatigil siya sandali at nalito kung kanino ito nagbibigay ng paggalang, sa kanyang mga magulang, sa mga buhay ng nilalang na pinatay at naging pagkain nila o sa lahat ng tao na kasali sa preparasyon. Maaaring para sa lahat ng ito ang pasasalamat o maaari ring hindi subalit nagitla siya ng maisip na baka para sa kanya ang pasasalamat ngunit napaka-imposible noon, nagpatuloy ang binata sa pagkain pero pinigilan siya ng ama at sinabing hindi tama ang ginawa niya. Kailangan niyang magbigay galang sa kung ano ang nasa harapan niya at kanyang mga kakainin. Isa itong obligasyon at responsibilidad na kailangan pag-aralan at isabuhay ng mga tao na kumukonsumo ng mga pinatay na nilalang upang maging pagkain nila. Muling nagulat ang binata dahil hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa ama, napagtanto niya na totoo naman ang lahat ng sinabi nito at nagpatuloy sila sa pagkain. Kumakain siya ng tahimik habang iniisip na mahabang panahon na ang ginugol niya sa pagtatanto sa lalaking nasa harapan niya, kinamumuhian niya ito at matagal niyang ninais na maging malakas upang makalaban at matalo siya, pero nais niyang makilala ang ama ng mas malalim kaya heto sila ngayon at magkaharap sa isang lamesa. Na-realize niya na napakaliit lamang ng kanyang kaalaman sa tao na ito at napaisip na matapos ang mga taon na lumipas kung ano ba talaga ang alam niya sa ama, nais niyang magumpisa ng usapan kaya sinabi ni Baki na kumakain ito ng maraming seaweed at nagpahayag na ang lasa noon ay okay at prepackaged, kaya't may mga kasamang iba't ibang sangkap pero maganda pa rin naman ito para sa kalusugan. Sinabi ni Yujiro na may mga food coloring, additives, preservatives at iba't ibang uri ng kemikal ang karamihan sa mga produktong ito at hindi iyon nagbibigay ng magandang epekto, subalit ang pagsunod sa utos na kumain ng malulusog na pagkain na sinasabing laging mabuti para sa kalusugan ay hindi rin gaanong maganda. Sinabi niya na dapat mong kainin ang parehong klase ng pagkain na mga nakakasira at nakakapagbigay sustansya sa katawan, i-enjoy ang lasa ng parehong uri at magkaroon ng bukas na isip na magiging bahagi ito ng iyong pagkatao at gawin itong iyong dugo at laman. Tinapos niya ang pangaral sa pagsasabi na iyon ang kahalagahan ng pagkain. Muling namangha si Baki dahil sa mga oras na iyon ay tila kinukuha ng ama ang oportunidad upang turuan siya tungkol sa nutrisyon. Dito ay napagtanto niya na baka mali ang akala niya tungkol dito sa mga nagdaang taon at hindi niya ito napansin. Napatigil siya sa pagkain at tiningnan ang kanyang ama habang ito ay may perpekto na paghawak sa chopsticks gamit ang kanyang malalaking kamay. Habang lumilipas ang mga taon ay hindi niya alam na ganito dapat kumain ang isda at ito ay kamangha-mangha sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagka-proud sa kanyang ama. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay kaya't may nais sana siyang sabihin sa lalaki na nasa harapan niya. Nasa isip niyang banggitin sa lalaki ang mga salitang, "Dad, pwede bang ikaw ang maghugas ng mga pinagkainan ng bigla ay?" Yumuko muli si Yujiro sa harap niya at ngayon ay sigurado na siya na pinasasalamatan siya ng ama sa pagkain at pagtanggap sa kanya. Dito ay naglakas loob na ang binata at nagtanong ng, "Dad, paumanhin sa sasabihin ko pero kahit ngayong araw lang pwede mo bang hugasan ang mga pinggan natin?" Ngunit nagulat si Baki. Lumapit si Yujiro na may nakaamba na kamao subalit hindi para makipaglaban kundi nais nitong maglaro ng rock paper scissors. Kung mananalo si Baki sa larong ito ay mag-aalok siya na maghuhugas ng pinggan. Dito ay napaisip ang binata kung bakit ganito kabait ang ama niya ngayon at nagsimula ang laro. Nanalo si Baki at si Yujiro ang maghuhugas ng mga pinagkainan ngunit bigla nitong inipit ang kanyang kamay. Pinahayag ng ama na may mga gunting sa mundo na ito na kayang hatiin ang mga bato. Hindi makapaniwala ang binata sa ginawa ng ama kung saan tumawa ng malakas ang lalaki saka nagpatuloy sa pag-alis pero bago siya lumabas ng bahay ay nagsalita siya muli. Pinahayag ni Yujiro na nakakaramdam siya ng awa dahil ang binata lang lagi ang nag-aanyaya. Binahagi niya na sa pagkakataon na ito ay gusto niyang siya naman ang mag-imbite sa anak at bukas ay kailangan nitong i-clear ang kanyang schedule, at nang sumunod na gabi ay pumunta ang binata sa isang magarang restaurant para sa kanilang pagkikita, kung saan na-realize niyang mali ang kanyang suot para sa lugar at nagulat sa presyo ng mga pagkain doon.
Pagpasok ay namanghalin siya dahil puro salamin ang buong pader at napakaganda ng view mula sa itaas. Bigla namang dumating si Yujiro na suot ang isang suit jacket at nagulat si Baki sa itsura nito at muling nasabi sa sarili na para siyang hindi naaayon sa lugar. Nagsalita ang ama niya at sinabi na pagpupunta ka sa isang sosyal na hotel para kumain, kahit anong pagkain ang iyong orderin dapat kang magsuot ng suit jacket habang napapaisip kung paano ba hindi alam ng isang 18 taong gulang na Japanese man ito, kung saan sumagot ang binata na sa tingin niya ay hindi niya iyon alam dahil walang nagturo sa kanya. Pinahayag ng binata na marami pa siyang hindi alam tulad ng tamang pagbati, magandang asal, tamang pagsasalita, tamang pananamit at tamang pakikipag-usap at ang totoo, sinabi ng binata na wala naman talagang nagturo sa kanya kung paano maging sibilisadong tao. Nagpatuloy sa pagsasalita si Baki at sinabi na, imbis na ayon ang pag-aralan ko ay iba ang kinagisnan ko kung saan kailangan kong maging malakas at kailangan kong palaging maging malakas, ayon ang sinunod ko tulad ng inutos sa akin ng aking ama at ngayon ay isa na akong malakas na tao. Hindi sumagot ang matanda at sa halip ay sinabihan ang binata na umupo na sa mesa kung saan si Baki ay nag-order ng isang baso ng orange juice, habang si Yujiro ay umorder ng dry sherry at nang dumating ang mga putahe ay itinuro ng ama kay Baki kung paano gamitin ang mga nakalagay sa mesa. Ang katangian na ito ay hindi pa niya nakita sa lalaki kahit noon pa at sa totoo lang, iyon ay nagpalakas ng kanyang loob dahil ngayon ay alam niyang komportable ang ama sa ganoong lugar. Bigla namang tinanong ng binata kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa dahil hindi pa siya nagbibigyan ng paliwanag tungkol doon. Pinilit niyang sabihin sa kanya ni Yujiro kung bakit niya iyon ginawa at bakit nito kailangang patayin ang kanyang ina. Nagalit ang lalaki at sinabi na may mga limitasyon na hindi kayang maunawaan ng isang pasaway na bata at hindi dapat ito lampasan. Pinahayag nito sa binata na dapat alamin nito ang kanyang lugar at tigilan ang pagtatanong. Muling sumagot si Baki at pilit na inaalam kung anong dapat niyang gawin para sabihin ang dahilan sa kanya. Sinugod niya ang ama at tinanong kung ganoon ba ang kailangan niyang gawin na sa pamamagitan ng dahas at pakikipaglaban. Naramdaman ng lahat sa restaurant ang paguga at hindi maintindihan ng manager kung ano ang nangyayari. Ang tanging bagay sa loob ng building na hindi umuuga ay si Baki at ang kanyang ama. Biglang itinulak ni Yujiro ang binata palayo at sinabing, "Siraulo ka nga talaga dahil pinagbigyan na kita sa gusto mo pero balak mo pa akong atakihin kaya alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari." Naririnig niyang binabaliwala raw ni Baki ang kanilang laban at tinitingnan lang ito bilang isang away ng ama at anak. Tinanong siya ni Baki kung gusto ba nitong ibahin niya ang pananaw niya kung saan sinabi ni Yujiro na bahala siya sa gusto niya at agad na sinugod ang binata. Tumalsik siya at nabasag ang salamin at halos malaglag na siya sa labas ng restaurant. Sa loob ng 4 na taon ay nagnanais si Baki na magkaroon ng showdown sa kanyang ama at ngayon, sa pagkakataong ito ay nakikita niyang nahihirapan siya pero para saan nga ba ang lahat ng ito, habang nakatayo sa harap ng kanyang ama ay naisip niya na tumakbo o lumayo na lang sana. Pero hindi siya agad nakareact nang sigawan siya ng lalaki at ang katawan niya ay hindi niya napigilan na hindi tumindig ng tuwid. Muli niyang naisip na tumakbo ngunit huli na at dumating ang napakalaking kahihiyan, pinalo siya ng napakalakas ng ama sa likuran tulad ng ginagawa ng mga magulang. Muli siyang tumalsik sa basag na salamin at sa pagkakataon na ito ay hindi siya nakahawak, nabigla siya nang di siya nahulog at nakita na hinawakan siya ng ama at nang mailigtas sa pagbagsak, biglang nagkaroon siya ng malalim na kaisipan at napagtanto niya na ang kanyang ama ay nasa isang level ng pagkatao na hindi kayang abutin ng kanyang antas. Natuklasan ng binata na hindi naman ito naglalayong sumugod sa mga bahagi ng katawan na maaaring magdulot ng pinsala at ibig sabihin, ito ay hindi isang laban at sa katotohanan ito ay isang parusa galing sa kanyang ama. Nagsorry si Yujiro sa mga tao na nag-e-enjoy sa kanilang kainan habang nangyayari ang alitan nila ni Baki. Sinabi niya na binibigyan niya lang ng leksyon ang kanyang pasaway na anak at nagbibigay ng kinakailangang parusa. Nasa proseso siya ng pagbibigay ng disiplina at dito ay makikita ang relasyon sa pagitan ng mag-ama na ito. Iyon ang walang katapusang pag-ikot ng laban kung saan ang anak ay nagnanais malampasan ang kanyang ama at ang ama na hindi papayag na mapabagsak ng kanyang sariling anak. Itinulak ni Yujiro ang binata palayo at lumabas sila ng building kung saan ang lalaki ay sobrang egoistic upang isiping magpakamatay. Sinabi niya kay Baki na maghanda sa paglanding na ipinagtaka ng binata kung anong ibig sabihin yon. Posible bang maglanding sa paraan na nais mo kapag bumagsak ka mula sa mataas na gusali? Nakakuha tayo ng sagot mula kay Master Sergeant Akio Kamura na 53 taong gulang.
sa Airborne Training Unit ng unang Airborne Brigade ng Ground Self-Defense Forcena na may 345 jumps na nagawa at ito ang kanyang sinabi, kailangan mong i-control ang iyong pagbagsak. Halimbawa kung ikaw ay nasa tamang posisyon sa taas na 9,800 talampakan, kung bumagsak ka ng 60 segundo maaari kang mag-adjust sa loob ng 3,200 talampakan, kaya kung ikaw ay nasa mataas na gusali sabihin natin nasa mga 470 talampakan ka at sinusubukan mong tumama sa isang kotse sa parking lot sa ibaba ay baka posible iyon. May ilang mga pagkakataon sa nakaraan kung saan iniligtas ang tao mula sa pagbagsak sa isang mataas na gusali sa pamamagitan ng paglanding sa isang sasakyan. Ang mga mamahaling sasakyan ay hindi gaanong nagagamit sa karamihan ng mga bagay pero ang mga malalambot na upuan nito ay magandang landingan kapag kailangan mo. Natapos na ang hapunan at sinabi ni Yujiro sa binata na bumangon siya kung saan sinabi ni Baki, pwede mo ba akong tulungan dahil hindi ako makakilos, sige na iabot mo naman ang mga kamay mo, lumapit ang matanda at ang pag-ikot ng kaliwang kamay ay simbolo na ang isang relasyon ay tapos na. Tinanggap ni Baki ang gawaing ito ng kanyang ama at ginamit iyon laban sa kanya sa pamamagitan ng isang biglang atake. Dahil sa hindi patas na asal ng binata ay makatarungan bang itanong kung may nararamdaman siyang pagsisisi, pagkukulang o kahit tagumpay sa ginawa niya. Wala siyang oras para mag-isip kung ano ang nakuha o nawala sa kanyang mga ginawa at sa halip, ang imahe na di mapigil ang pumasok sa kanyang isipan ay ang isang malaking bato na matapang na tumayo sa lupa na patuloy na tinatamaan ng hangin at ulan. Ang mga makintab na bahagi nito ay nag-iba ang itsura at sa paglipas ng panahon ay nabalutan ng 1 sentimetro na kapal ng goma. Ito ang bagay na tinamaan ng palad niya gamit ang buong lakas subalit na pagtanto niyang walang bisa ang kanyang pagsisikap at ito'y walang pag-asa, may pulis na dumating sa lugar pero walang naglakas loob na harapin si Yujiro, nagpatuloy siya sa loob kung saan sinabi niya sa anak na nagkulang ka sa tamang paraan ng pagtama ng iyong sampal. Wala kang sapat na kakayahan para sa labanan at ngayon ay pagbabayaran mo ang kapalit ng masyadong pangmamaliit sa akin at siguradong hindi mo magugustuhan ito. Galit na pinahayag ng ama ang mga salita na ito na nagsisisi ka na ba na hindi mo ako inatake ng buong lakas at kung mabibigyan ka ng pagkakataon ulit, papakawalan mo ba ang buong puwersa mo? Sinabi ng ama na para kang walang natutunan sa akin inutil ka, sagutin mo ako hayop ka kung saan sumagot si Baki. Tama ka tungkol dyan dad dahil wala akong balak sagutin ka at ang totoo nito ay hindi ito isang laban kung ang gagawin lang natin ay magsuntukan. Kahit gaano pa ito kaseryoso isang laban lang ito ng ama at anak kaya hindi ako maglalayong tamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan mo kahit ano pang pag-uudyok mo. Bagamat hindi niya tina-target ang mga vital na bahagi o sinusubukang magdulot ng pinsala, ito ay isa pa ring laban kay Yujiro Hanma at iyon ang unang tunay na suntok ng kanyang ama laban sa kanya sa halos 4 na taon na nagdaan, at sa pagkakataon na ito ay nataman ang vital organ niya. Sumilay ang isang damdamin sa binata at iyon ay isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kasalukuyang atake. Dito ay napagtanto niya na may agwat na nagbukas sa pagitan niya at ng kanyang ama habang samantala, tinawag ng punong ministro ang piling puwersang militar upang pumunta agad sa lugar. Lumapit si Yujiro kay Baki at sinabi na, may isang galaw na dati ni na maliit lamang at itinuturing bilang atake ng mga babae at bata at sa tingin ko ito'y perpektong gamitin sa iyo ngayon. Kahit mababa ang lethality ng atake ang sakit na dulot nito ay napakalaki at ito ang tinatawag na whip strike. Ang tama ng hampas na kanyang natanggap ay ibang-iba sa anumang naramdaman niya dati. Ang mga sandaling dapat ay ginugol para sa pagsugod sa kanyang ama ay ngayoy inilaan na lamang upang mapanatili ang sakit na nararamdaman sa sarili. Dumating pa sa punto na hindi niya na ito matiis at napasigaw siya sa sakit ng paghampas na iyon. Sigurado siyang maaalala niya ito ng matagal sa hinaharap kahit pasabihing ang katawan ni Baki, na inaasahang matibay at malakas ay lubos na nabigo sa kakulangan nito sa kakayahan na saluhin ang sakit ng whip strike, tila ba ito ay parang paghampas sa kanya ng isang bakal na tali at ang target nito ay ang pinakamalaking organ ng katawan ng tao na ang balat na isang parte na hindi kayang mapanatili na ligtas. Wala siyang ibang magagawa kundi sumugod kahit masakit at ginamit din niyang depensa ang estilo ng kababaihan at bata na itinuro ng kanyang ama. Matapos ang atake ay tinanong niya ito, ramdam mo na ba ang sakit dad? Akala mo malakas ka pero sigurado akong hindi mo kayang tiisin ang sakit niyan. Gayunpaman ay nagulat ang binata at may magandang dahilan para rito at ito ay dahil sa biglang pagbabago ng anyo dahil ang kanyang ama ay may ginawa para labanan ang sakit.
Mukha mang kakaiba ngunit ang paliwanag ay simpleng-simple lamang dahil binawasan niya ang pinsala mula sa tama ng whip strike sa pamamagitan ng pagkalat nito sa buong katawan niya. Ito ay katulad pag hinampas mo ang kanan mong kamay at pagkatapos ang kaliwa naman upang bawasan ang epekto ng sakit sa kanang parte ng katawan, pinigil niya ang pag-react ng bawat bahagi ng kanyang katawan na nais mamilipot sa sakit at sa madaling salita, pinwersa niyang sabay-sabay ang bawat fiber ng kanyang mga kalamnan upang mabawasan ang sakit sa mas malawak na parte. Sa pagpigil sa kanyang sarili na damahin ang pinsala sa iisang bahagi ng kanyang katawan, inilatag niya ang sakit sa lahat ng parte ng kanyang balat subalit sa kabila nito ay nahirapan siyang panatilihing neutral ang kanyang mukha, nag-iba ng posisyon sa paglaban si Baki sa unang pagkakataon sa gabing iyon at hindi na siya maglalaro. Mula sa bukas na palad ay nagiging kamao na ito habang nakikita niyang bukas pa rin ang mga kamay ng kanyang ama, napagtanto niya na ganito na ang magiging laban nang biglang dumating si Takugawa at sinabi sa binata na gamitin ang kakayahan niya at sumigaw ng kaya mo yan. Huwag mong isipin ang pagiging masama sa iba dahil lahat ng malapit na residente at mga bisita sa hotel ay inilikas na ng militar para sa kanilang kaligtasan. Pinahayag din nito na kanyang-kanya ang lugar at gamitin ang anumang lakas na kinakailangan at sirain ang demonyo na iyan, matapos ay sumugod si Baki para atakihin si Yujiro pero hindi niya ginamit ang buong lakas niya, pinagsabihan siya ng ama na iyon na ang huling pagkakataon na pagbibigyan niya ang binata. Biglang nagsabi si Yujiro, seryosohin mo Baki tama na ang walang kwenta na palabas na ito at ipakita mo sa iyong ama kung ano ang kaya mo at gawin natin itong totoo, sino man sa atin ang may iwan na nakatayo ay siya ang panalo, napangiti ang binata at sumagot ng, sige dad umpisahan na natin ang totoong laban sa pagitan nating dalawa. Nag-umpisa ito ng isang estilo kung saan hinayaan niya lahat ng bahagi ng kanyang katawan na lubusang mag-relax, mga kalamnan, mga kasukasuan, mga cartilage, mga internal organ pati mga cell ng dugo niya, dahil sa paraan na ito lamang niya makakamit ang skill ng sobrang bilis na pagkilos. Isang estilo na ang tanging nakakagawa lamang ng kahangahangang bilis ay ang kanyang guro, isang sobrang pag-relax ng bawat bahagi hanggang sa pinakamaliit na parte ng katawan, ito ay kaluwagan na tila natutunaw ang mga fibers ng kanyang mga kalamnan. Sa kanyang isipan ang fibers ng kanyang katawan ay nagiging likido na at pagkatapos ay dinala niya pa sa mas malalim ang pag-iisip at ang likido ay nawawala na tila naglalaho sa hangin, dito ay natamo ang ninanais na kalagayan na kaluwagan ng kalamnan at sa ngayon, sa bilis na kaya lang ng mga ipis ay isinagawa niya ang kanyang layunin. Tinanong niya ang ama, anong tingin mo dito sa 167 milya kada oras na maliit na galaw na tinatawag kong cockroach tackle? Napagtanto ng ama na si Baki ay tumatakbo sa mga piraso ng basag na salamin nang hindi man lang dumidilat ang mata ngunit hindi siya nasusugatan, ito ay hindi pangkaraniwang kasanayan at nagtaka si Yujiro kung saan natutunan ni Baki iyon. Ito ay estilo na gawing likido ang kanyang katawan at pagkatapos ay magpatuloy sa pagiging vapor at magbalik sa normal na anyo, ang lakas na nilikha ng binata ay mas mataas pa sa inaasahan niya at marami na ang naglaan ng buhay nila upang makamit ang kakayahan na iyon, at magawa ang perpektong antas ng kaluwagan ng bawat parte ng katawan. Subalit wala pang nakarating sa antas na gawin ang sarili bilang likido kaya tinanong niya ang binata, saan ka ba nag-aral ng ganyan at sino ang nagturo sa'yo? Sino man sila ay talagang napakagaling nilang guro, matapos ng atake ay ipinakita ang isang baliktanaw kung saan may umiikot na alamat sa lungsod tungkol sa isang malakas na mag-ama. Ayon sa kwento may isang sikretong paligsahan sa ilalim ng mga kalsada ng Tokyo. Doon nagkakaroon ng mga labanan ang mga martial artist at mga mandirigman ng lahat ng uri para malaman kung sino ang pinakamalakas, simple lang ang mga patakaran at iyon ay ginagawa sa pamamagitan ng suntukan lamang. Sinasabi rin na ang kampyon sa paligsahang ito ay isang 17 taong gulang na binata subalit kahit itong pinakamalakas na batang kampyon ay may isang taong kinatatakutan, at iyon ang kanyang ama dahil bukod sa mga tao siya ay nakipaglaban na rin sa mga mababangis na hayop, modernong sandata, at buong mga hukbo ng militar at pati mga pinakamalakas ay natatakot sa kanya. Nirerespeto siya ng mga leader ng mga bansa at siya ang buhay na halimbawa ng kung ano ang makakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lubos na kalakasan. Ang kanilang mga kwento ay naging isang alamat para sa lahat at ngayon, isang tunay na laban ng ama at anak ay magaganap na at maraming kabataan ang interesadong manood ng epic na laban na ito. Kahit si Yujiro ay nagulat sa dami ng mga tao at napatanong kung anong nangyayari habang naririnig niya ang mga salita na, tingnan niyo siya iyon, siya ang ogre tunay nga, sobrang galing niya,
Nagulat din si Baki sa nakita at natanto na ito talaga ay totoong laban na. Nang makita siya ng mga tao ay narinig niya rin ang mga salita na, "Tingnan niyo siya nga iyon, si Baki, Baki asaan na ang tatay mo," at ngayon ay hindi na alamat lamang ang kwento noon kundi isa ng totoong balita na kung saan kasalukuyang pinapahayag sa telebisyon. Ang Park Hilton Hotel sa Shinjuku ay isinara ng riot police at army at ang dahilan ay tila kakaiba. Ito'y dahil sa isang gulo ng dalawang lalaki laban sa ama at anak ngunit hindi ito karaniwang gulo lamang. Ang pangyayari ay kumalat na sa buong lungsod at naibalita na sa bawat mamamayan at wala nang ibang laman ang telebisyon kundi iyon. Ganoon kabilis kumalat ang balita at totoo pala ang alamat dahil ang laban ng ama at anak ay magaganap na. Nagtungo ang mga tao sakay ng tren, sa scooter habang ang iba ay naglakad, lahat ay nagmadali para maabutan ito at hindi makapaniwala si Yujiro sa kanyang nakikita. Ito ay kakaibang pagnanais ng sangkatauhan na hindi niya pa nararanasan dati. Hindi madaling baliktarin ang kanyang mga damdamin pero ang dami ng mga tao ay nakakabahala sa kanya ngayon at mas marami pang dumadating kada sandali, parang lahat ng tao sa lungsod ay tinatawag na pumunta rito. Oo, may mga pagkakataon na siyang nakipaglaban sa harap ng mga tao subalit hindi pa kailanman sa ganitong karami kaya lubos na bago ito sa kanya at nakakabahala sa lalaki. Nagtungo ito sa harap ng anak at sinabihan na umalis na lamang sa lugar at tapusin na nila ang palabas na iyon kung saan nagsabi ang binata, "Bakit? Natatakot ka bang makita ng maraming tao na talunin kita kaya mas gusto mong makipaglaban sa walang tao para walang makasaksi ng pagkatalo mo?" Matapos noon ay sumugod siya agad kung saan ni walang nakita ang mga manunood sa ginawa niyang tatlong sunod-sunod na pag-atake. Ang tanging nakita lamang nila ay ang alikabok na lumipad matapos niyang gawin ang huling pagtama. Binanggit ng ama na hindi maaring matigil ang laban kung isang panig lamang ang nagnanais na mahinto na ito. Nagdugo ang kanyang mukha at hindi niya na maalala kung kailan nga ba ang huling beses na may nakapagpadugo sa parte ng katawan niya sa isang laban. Tinamaan siya ng binata ng tatlong sunod-sunod na atake sa vital organs ngunit tignan mo, ni tila walang naramdaman ang lalaki at hindi natinag sa kinatatayuan niya. Wala nang opsyon ang binata at muling ginamit ang estilo na mula sa ipis na guro niya, na maglusen, matunaw at gawin ang isip at katawan na isang likido, ayon ang tamang gawin katulad kanina subalit nang umatake siya ay walang nangyari. Nadismaya ang ama dahil 2 beses na ginamit ng binata ang estilo sa kanya, inatake niya si Baki na tila ba naglalaro ng baseball kung saan pag ginawa mo ang paraan ng pitcher sa paghagis ng bola at ang kalaban ay natamaan direkta sa mukha, ito ay siguradong magtatamo ng lubhang pinsala sa katawan. Ang diretsahang siko sa ilong ay magiging sanhi ng pagdaloy ng mga luha ng iyong kalaban at sa dami ay hindi na ito makakakita. Hindi malinaw kung ito'y reaksyon sa pisikal na kirot o pagkabahala sa sariling kahinaan. Nangyari nga ang inaasahan at ang mga luha ay bumagsak sa mga mukha ng kaawa-awang binata at nagpas siyang tumahimik sandali. Hindi na ito para sa simpleng away ng ama at anak at ito'y naging isang madugong labanan. Siya ay bumangon at ang pagdurugo ng mukha ay huminto na rin at nakapagtataka kung paano nangyari iyon. Ipinakita na sa boxing kapag ang isang boksingero ay nasugatan madalas na ginagamit ang hemostat para tigilan ang pagdugo. Ngunit may isang bagay na mas epektibo sa pagtigil ng pagdaloy nito at iyon ang determinasyong makipaglaban. Ang malakas na hangarin ay nagpapalabas ng adrenaline at walang mas magandang pangtigil sa pagdugo kaysa dito. Tinutukoy din ito ng mga trainer na pilit inuudyok at pinupersige ang kanilang mga boksingero upang mapalakas ang kanilang fighting spirit at patigilan ang pagdugo. Patuloy na tinutumbok ni Baki ang mga mahinang bahagi ni Yujiro pero ang kanyang mga atake ay walang epekto. Si Orochi ay natutuwa kay Baki at sinasabihan na makipaglaro pa kay Yujiro at hayaan itong sumabay sa kanya. Pinahayag na walang ibang anak sa mundo ang may ama na makikipaglaban sa kanya ng ganito. Sa kabilang banda ay sinabi ni Takogawa na may utang siya sa Prime Minister dahil naging matagumpay ang koordinasyon sa pagitan ng Self-Defense Force at Riot Police. Bigla namang naramdaman ni Baki ang presensya ni Pickle at siya ay nanunood kaya sa ganitong kaso, bibigyan niya ito ng isang palabas na nakakaaliw. Isang bagay na makikita ng kanyang matalas na mata mula sa mataas na lugar, kung saan pinamalas ng binata ang mga magagaling na kasanayan sa sining ng kamao na hindi lamang natatapos doon. Binubuo nila ang mga hayop na kanilang tinutularan sa punto na ito ay nagiging totoo at nakikita ng lahat. Sa harap ng mga tao lumabas ang bagay na wala pang nakakakita sa kanila at ito ang malahalimaw at pambihirang anyo ng pinakamatinding kalaban ng T-Rex.
labis na excited si Yujiro at iniisip kung may ama ba na may mas tapat na anak sa pakikipaglaban katulad ni Baki, samantala mula sa itaas ng labanan ay may isang nilalang na nagmamasid na parang isang natural na likas na mga ngaso. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.